Tuloyang nagdeklara ng totoong digmaan laban sa Ukraine sina Viktor Orban ng Hungary at Robert Fico ng Slovakia. Ngayon, inihayag ni Viktor Orban na hinarang niya ang ika-20 pakete ng mga parusa laban sa Russia mula sa European Union. At si Robert Fico ay higit pa ang ginawa at pinatigil ang agarang emergency na supply ng kuryente sa Ukraine. At ang lahat ng ito ay dahil tinanggihan ng Ukraine ang Hungary at Slovakia sa pagkumpuni ng Druzhba Oil Pipeline, kung saan dumadaan ang langis na natatanggap ng dalawang bansa mula sa Russia. At ito rin ang pipeline na pinasabog ng Russia noong katapusan ng Enero. Ngayon, sinabi ni Peter Szijjártó, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Hungary, na hindi siya naniniwalang inatake ng mga Ruso ang oil pipeline na Druzhba. Bukod pa rito, nakatanggap ng mga liham na may banta ng terorismo ang mga paaralan sa Hungary na di umano'y sa wikang Ukrainian. Kaya inakusahan ng Hungary ang Ukraine ng pagkapuot. Sa katunayan, si Viktor Orban ay nagsimulang gamitin ang lahat ng posibleng paraan ng paggamit sa issue ng Ukraine sa kanyang kampanya sa eleksyon. Dahil noong ika-21 ng Pebrero ay opisyal nang nagsimula ang panahon ng halalan sa Hungary at sa Abril ay eleksyon na. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung paano pinipilit ni Viktor Orban at Robert Fico ang Ukraine at bakit nila ito ginagawa. Ako si Alexi Pechi. Talakayin natin ng sabay ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito. Pindutin ang like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito at mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Ngayon, inanunsyo ni Viktor Orban na haharangin ng Hungary ang ika-20 pakete ng parusang Europeo laban sa Russia dahil sa pagtigil ng Ukraine sa pagpapadaloy ng langis mula Russia sa pipeline na Druzhba. Sabi ni Orban, walang aksyon mula sa amin hanggat sarado ang pipeline na Druzhba. Sisiguraduhin naming may gasolina sa Hungary at gagawa ng kaukulang ganting hakbang para maibalik ang supply. Kabilang sa iba pang hakbang ng punong ministro ng Hungary ang pagtigil ng supply ng diesel at pagtanggi magbigay ng pautang militar sa Ukraine. Ito ay tungkol sa 70 bilyong euro na pautang na inaprubahan kamakailan ng European Union para sa Ukraine. At ngayon, sinabi ni Orban na ibablock din natin ang pautang na ito, ibablock natin ang mga parusa laban sa Russia at ibablock din natin ang supply ng diesel sa Ukraine. Ipinaliwanag dati ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Ukraine, Andriy Sybiha, ang paghinto ng supply sa oil pipeline na Druzhba simula Enero 27 sa pagtatago ng Hungary sa katotohanan na tinamaan ng Russia ang bahagi ng pipeline sa teritoryo ng Ukraine. Sa totoo lang, sinira nila ito. Ayon sa Budapest, pinutol umano ng Ukraine ang kuryente sa bahaging iyon ng pipeline. Walang pagsabog doon. Noong Pebrero 15, inakusahan ni punong ministro ng Slovakia na si Robert Fico ang Ukraine sa sinadyang pagpapabagal ng export. Kahit paano, hindi niya sinabing hindi inatake ng mga Ruso ang oil pipeline. At ngayon, sinabi ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Hungary na si Peter Szijjártó na hindi nasira ng pag-atake ng Russia ang oil pipeline na Druzhba. At ang Ukraine ay gumawa ng pampulitikang desisyon na itigil ang pagdadala ng langis ng Russia sa Hungary upang suportahan ang oposisyon ng Hungary sa eleksyon. At ito ang tunay na dahilan ng lahat ng anti-Ukraine na isterya. Sa Abril ay may eleksyon sa Hungary. At ang partido ni Viktor Orban ay talo sa lahat ng survey ngayon. Sinabi ni Szijjártó na di umano'y hindi nasira ng Russia ang oil pipeline na Druzhba at ang mismong pag-atake ay imbento lang daw ng Kyiv. Narito ang kanyang sinabi, hindi naapektuhan ng mga Ruso ang Druzhba oil pipeline at hindi rin ito nasira. Sa ngayon, walang pisikal na hadlang para maipagpatuloy ang supply ng langis ng Russia sa Hungary. Dahil dito, ipagpapatuloy ng Hungary ang pagharang sa ika-20 pakete ng EU sanctions laban sa Russia at sa 70 bilyong euro na pautang ng EU para sa Ukraine. Yun lang. Pangbablockmail lang ito laban sa Hungary para baguhin ang aming posisyon tungkol sa Ukraine at pagiging miyembro nito sa EU. Nakikipag-ugnayan ang mga Ukrainian sa oposisyon ng Hungary dahil ang Hungary ay nasa yugto ng paghahanda para sa halalan. Kaya kung magdesisyon ang mga Ukrainian na ituloy ang supply ng langis, maaari naming muling tingnan ang sitwasyon. Nasa kanila ang bola.
Pero mga kaibigan, hindi pa ito lahat. Si Peter Sijarto rin ngayon ay inakusahan ang Ukraine ng anti-Hungarian na politika, pati na rin ng pagkamuhi sa Hungary. Ang problema ay ang estado ng Ukraine ay napopuot sa Hungary at sa nakalipas na 10 taon ay nagsasagawa ng anti-Hungarian na politika. Napaka-hostile ng pag-uugali ng Ukraine patungo sa Hungary. Tanungin nyo ang mga Ukrainian kung bakit nila itinigil ang supply ng langis sa Hungary, nilalagay sa panganib ang enerhiya ng Hungary at hindi ibinabalik ang karapatan ng komunidad ng mga Hungarian. At talagang interesado ako kung ano ang magiging sagot nila. Ang European Commission ay kumikilos na parang Ukrainian Commission. Inuuna ang interes ng Ukraine kaysa sa interes ng Hungary. Peter Sijarto, pwede bang sagutin ng maikli na hindi naman nagdadala ng langis ng Russia ang Ukraine sa Hungary dahil kumikita ang Russia dito at ginagamit ang pera para sa mga bala at raketang pinapaputok sa Ukraine? Habang sinasabi mo na walang digmaan at lahat ng ito ay imbento lang ng mga Ukrainian, ang totoo ay ang Russia ang tumama sa oil pipeline, kaya ito nasira. Sinabi ni punong ministro ng Slovakia na si Robert Fico na ititigil ng Slovakia ang emergency na supply ng kuryente sa Ukraine, kahit na napakabigat ng sitwasyon sa Ukraine dahil sa mga pag-atake ng Russia. Narito ang pahayag ni Fico. Simula ngayong araw, may mga bagong patakaran kung hihingi ng tulong ang panig ng Ukraine sa Slovakia para sa pagpapatatag ng kanilang energy network, hindi na ito ibibigay. Unang hakbang ito na maaaring gawin ng gobyerno ng Slovakia nang hindi lumalabag sa internasyonal na mga patakaran at obligasyon. Kung magpapatuloy ang Ukraine sa pagsira sa supply ng langis ng Russia papuntang Slovakia, muling iisipin ng gobyerno ang suporta sa pagiging miyembro ng Ukraine sa EU at maghahanda ng susunod na hakbang. Ngunit bumalik tayo sa ating Viktor Orban. Sa Hungary, opisyal na nagsimula ang kampanya para sa eleksyon noong Pebrero 21 at gaganapin na ang parlamentaryong halalan sa bansang ito sa Abril 12. Ngayon, posibleng matalo si Viktor Orban at ang Fidesz sa halalang ito sa Hungary sa unang pagkakataon matapos ng matagal na panahon. Ayon sa mga survey, ang oposisyong partido na TISA ay lamang na ng 10% laban sa partido ng Fidesz. Ang pagkatalo ni Orban at ng kanyang grupo sa halalan ay hindi lang nangangahulugang pagkawala ng kapangyarihan at akses sa pondo ng gobyerno, kundi pati banta ng kasong kriminal laban sa kanila. Marami sa kanila ay posibleng sangkot sa korupsyon. Patuloy namang bumibili ng langis ang gobyerno ng punong ministro ng Hungary sa Russia dahil sa malaking diskwento. Ayaw din ni Orban na tumanggap ang mga Hungarian ng mas mataas na resibo sa kuryente at iba pang serbisyo bago ang halalan. Pero ang mas mahalaga ay may ilang pondo sa Hungary na kumokontrol sa sobrang kita ng higanting kumpanya ng langis. Ayon sa kanila, ang mga kumpanyang ito at lahat ng pondo ay konektado kay Viktor Orban. Sa madaling sabi, kumikita ang kumpanya sa pagbili ng murang langis mula Russia at pagbebenta ng produktong petrolyo sa mga Hungarian sa presyong pang-Europa. Kamakailan, ikinuwento ko dito sa YouTube na may kakaibang sitwasyon. Ang Czech Republic na bumibili ng hindi Russian na langis na mas mahal at iba pa ay nagawang magbenta sa mga Czech. Gasolina sa mga gasolinahan ng 18% na mas mura kaysa sa parehong gasolina sa Hungary na bumibili ng mas murang langis. Ibig sabihin, ng hilaw na materyales para sa parehong gasolina. Sa totoo lang, ang kumpanya raw ay kumikita ng sobrang laki at mula simula ng 2022, tumaas ng 30% ang kanilang kita. Bahagi ng kita ay napupunta sa mga pondo na konektado kay Viktor Orban. Ngayon, kailangan nating tingnan ang sitwasyon ng mas malawakan. Si Viktor Orban ay sinusubukang siraan ngayon ang lider ng partidong TISA na si Peter Magyar. At kamakailan lang ay sinabi ni Peter Magyar na balak siyang i-blackmail ng grupo ni Viktor Orban sa pamamagitan ng paglalabas ng mga pribadong video kasama ang kanyang partner na kinunan gamit ang nakatagong kamera. Sabi ni Magyar, ang ginagawa ng grupo ni Orban ay parang kampanyang estilo ng Russia. Ngunit isa pang mahalagang elemento ng kampanya ni Viktor Orban ay ang anti-Ukraine na retorika at dito ay talagang naglalaro si Orban ng sobrang marumi. Kamakailan, nagsimulang tumanggap ng mga liham tungkol sa diumano'y pambobomba ang mga ahensya ng gobyerno at paaralan sa buong Hungary
na umano'y nasa wikang Ukrainian. Parang business card ni Yarosh ulit ito. Ibig sabihin, sa Hungary, di umano'y mga Ukrainian ang nagsagawa ng terorismo at sumulat ng mga sulat gamit ang wikang Ukrainian, hindi Hungarian. Tinatawag ng mga eksperto ang ganitong provokasyon na false flag operation. Walang nahanap na pampasabog ang mga autoridad ng Hungary. Ngunit ang mga pro-gobyerno at pro-Orban na media ay nagsimulang hayagang akusahan ang Ukraine ng di umano'y panghihimasok sa proseso ng eleksyon sa Hungary. Sinasabing sinusubukan ng Ukraine na takutin ang mga botanteng Hungarian gamit ang mga sulat tungkol sa pambobomba na nakasulat sa wikang Ukrainian. Kasabay ng mga insidenteng ito, may mga propaganda video na inilalarawan ang Ukraine bilang pangunahing kaaway. Sa mga video, sinasabing gusto raw ng Ukraine na ipilit ang kanilang kagustuhan sa mga Hungarian. Ang maka-Ukraine na gobyerno ay sinadyang hinaharangan ang pagdadala ng langis mula Russia at higit pa rito, pinopondohan pa nila ang oposisyong partidong TISA. Kung ang punong ministro ng Slovakia ay pinigil ang supply ng kuryente sa Ukraine, mas tuso naman ang ginawa ni Orban sa sitwasyong ito. Paalala lang, hindi tayo binibigyan ng diesel. Pero sinabi ni Viktor Orban na hindi niya ititigil ang supply ng kuryente sa Ukraine para hindi magdulot ng problema sa mga Hungarian na nakatira sa Transcarpathia. Sinabi rin ng punong ministro ng Hungary na tanging pagkatapos ng pagtatapos ng digmaan, posible ang normalisasyon ng ugnayan ng Ukraine at Hungary, kabilang na ang diplomatikong at ekonomikong relasyon. Sa totoo lang, malinaw na alam ni Viktor Orban na ang anti-Ukrainian na retorika ay kombinyenteng gamit para pakilusin ang kanyang mga taga-suporta, kaya malamang hindi niya ito bibitawan. Sa kasamaang palad, kailangan nating masanay sa anti-Ukrainian na retorika sa Hungary, labanan ito, ngunit huwag na tayong magulat kapag sinisisi ni Viktor Orban ang Ukraine sa lahat. Dito ko natatapusin. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments sa baba. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at i-like kung naging interesante at kapaki-pakinabang ang episode na ito. Maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video o sa QR code na makikita sa inyong mga screen. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.